eto na nga po yung nangyari kay Eman Bacosa Pacquiao. Ano po ang nangyari? Iisa po ang sinasabi ng ating mga kababayan na balaho ang kanyang karera. Imbisa, sumikat, bumagsak. Ay, wala na. Biglang nawala na siya. Nawala. Nung siya ay sabihan na, hindi kang mag-artista. O, pumasok. Ayun na. O, ngayon, yung pag-artista ba niya, nagbunga ba? Di ba nun? Parang yung mga anak ni dating Senador Manny Pacquiao at saka ni Jinky, na anuhan niya, Oo, natatawan nasapawan si niya. Jimwell, si Michael, pati yung mga Totoo. babae. Siya ang pinag-usapan talaga, si Eman Bacosa. Tapos inilink-link pa Kay Jillian Ward. Tapos lumalabas ngayon, hindi naman pala type ni Jillian Ward. Bitiranang kolumnista na si Christopher Min, ibinuking ang tunay na dahilan kung bakit biglang nawala sa eksena ngayon ang anak ni boxing legend Manny Pacquiao na si Eman Bacosa. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Matapos nga pinagpiestahan sa mundo ng social media ang anak sa labas ni Filipino boxing legend Manny Pacquiao na si Eman Bacosa na biglang nakilala ng pasukin ang pagbaboxing na kung saan maraming netizens ang naantig ang puso sa kanyang kwento nang lumabas ito sa episode ng programa ng Kapuso Mo, Jessica Soho, nang ibinahagi ni Eman Bacosa ang kanyang karanasan sa paglaki nang wala si Manny Pacquiao sa kanyang tabi. Sa vlog nga ng bitiranang kolumnista na si Christopher Min ay isa ito sa kanilang mainit na paksa na kung saan ibinahagi nila ang nabalahaw na karera ni Eman Bacosa. Dito na tayo. Yung bata yung pag-usapan natin eh. At boksingero. Oo. Sige. Ito na nga yung sinasabi natin na ang tao kapag binigyan ka ng kapalaran ng napakagandang oportunidad, doon ka na dapat tumuon. Magkaroon ka man ng iba pang oportunidad na darating sa buhay mo, yung pa ring una ang tututukan mo. Oo, sabi nga, one at a time. Oo. At eto na nga po yung nangyari kay Eman Bacosa Pacquiao. Ano po ang nangyari? Iisa po ang sinasabi ng ating mga kababayan na balaho ang kanyang karera. Di ba? Oo na. Kasi umingay ito, na-hype ito ng bongga eh, no? Produkto ng hype. Oo, no. Tapos bigyan lang maya-maya. Imbisa, sumikat, bumagsak. Ay, wala na. Biglang nawala na siya. Nawala. Di ba nun? Parang yung mga anak ni dating Senador Manny Pacquiao at saka ni Jinky, na anuhan niya, Oo, natatawan niya. nasapawan Si niya. Jimwell, si Michael, pati yung mga Totoo. babae. Siya ang pinag-usapan talaga, si Eman Bacosa. Tapos inilink-link pa Kay Jillian Ward. Tapos lumalabas ngayon, hindi naman pala type ni Jillian Ward. Oo. Diba? Kasi di ba tinanong sa mga artista kung sinong gusto mo maging partner, di ba sinabi niya kaagad kasi crush mo kasi si Jillian Ward. O ayan, tapos yan, alam na ba ni Jillian Ward na crush mo siya? Eh siyempre alam naman yung mga reporter, mabilis inano kaagad si Jillian Ward. Akala ko ba, pagka may lumalapit na babae, ano sasabihin niya? Pagka daw may babae na nagpaparamdam, God bless you. Oo. Ganun daw. Ano yun? Oo. Palagay ko merong na ano doon, na-offend, Doon. Kasi minsan kasi nasa sitwasyon kasi ang paggamit ng mga salita ng Diyos. Oo. Maganda yun paminsan-minsan. Oo. Wag lang ugaliin. Wag puro ganon, wag puro ganon. At saka ito pa, hindi nagustuhan ng ating mga kababayan yung ginawa niya na kapag tinatanong siya kung anong naitulong ng daddy niya sa kanya, si Manny Pacquiao, diba? Sinasabi naman niya na ibinigay sa kanya yung pangalan, kinausap daw siya na pwede na niyang gamitin, kinikilala naman siya. Pero dapat dinipensa niya yung tatay niya doon sa pagkukumpara sa kanila ni Jimwell. Oo. Yung mga kwarto nila na isang payak at isang napakabongga. Oo. Bakit hindi niya kasi sinabi agad-agad na binigyan siya ng bahay ng tatay niya? Oo, doon marami nagkomento doon talaga. Parang Doon- pa-victim daw. Yes, doon talaga umingay eh. Kasi di ba para siyang api. Lumabas Oo. na, naapi siya. Oo, Nakawawa. tunay ka, na aping-api daw siya. Oo, tapos di ba na bandang huli na nalaman ng mga tao na mayroon ka pala, bakit hindi mo naman sinabi noon pa yan? Hindi pa man Oo. siya lalim sa pagboboxing talaga. Binigyan na siya ng sarili niyang may townhouse na binigay sa kanya. Yun din naman siguro ang hinihintay na mag-asawang Pacquiao, di ba? Totoo. Si Jinky, alam mo, kung kasagsagan pa ito ng kamalditahan, sabihin na natin ang kamalditahan ni Jinky Pacquiao, sasagot-sagutin yan eh. Kaya lang, nagmemelo ang tao pag
madadagdagan na edad. Yes. At saka ayaw na rin siguro niyang makisawsaw kasi hindi naman niya anak eh. Oo, at saka alam niya yung totoo. Oo. Alam niya yung totoo, Alam bakit niya pa yung siya totoo. kailangan magpaliwanag? Correct. Oo, kasi di ba si Iman tinanong sa dati ni Manny Pacquiao, di ba? Anong gusto mo ba, anak? Anong bang gusto mo? Di ba sabi niya daw, gusto ko rin maging katulad mo, maging isang boksingero para makatulong ako sa pamilya ko. Tapos di ba ginawa ni ng Inoferan siya. Oh, inoferan. Binigyan siya ng bahay na sinabi sa kanya, ito anak, diyan ka tira, bibigyan kita ng bahay para kapag mag-training ako. Nag-training ka nandyan, Oo, son. nandyan. Oo. Diyan ka na uuwi. Oo. At saka pangalawa, ano ba gusto mo? Mag-aral ka na lang, bibigyan na lang kita ng pampaaral mo. Kaso sabi niya, nangangarap daw siya nung pa daw bata siya, gusto raw niya maging boksingerong tulad din ng kanyang ama, walang masama doon. Ay, oo. Diba? Dahil syempre, idolo niya yung tatay niya eh. Oo, at saka nakapanalo na rin. Oo, marami na. Maganda, Maraming nakapanalo. beses na. Oo, kaya napakagandang Oo. simulain. Ay, Isa nga sa binalikan ng veteranang kolumnista na si Christopher Min ang biglaang desisyon ni Iman Bacosa na pasukin ang mundo ng showbiz na tila dito biglang tumamlay ang kanyang persona na baka di umano nasulsulan ito lalo na nang ikinumpara ito kay Piolo Pascual. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. kaya lang, nung siya ay sabihan na, pwede kang mag-artista. O, pumasok. Ayun na. Nahati, Pumasok sa bahay. nawala ang focus. Ayun, pumirma na kaagad. Nawala ng focus, Wala na. diba? O ngayon, yung pag-artista ba niya, nagbunga ba? Kung sa bagay, siguro may mga darating na panahon na may proyekto siya ng GMA7. Pero alam mo yung tumamlay na eh. Oo. Wala na. Tumamlay Oo. na. At saka yung focus niya nung maging champion ulit at makapag-practice ng boxing, nahati na, nawala na yun. Ay, dito lang sa artista, hindi ba ako mapapagod? Mag-tape lang ako, sisikat ako, kakaway-kaway. Pero walang suntukan, hindi ba mabasa? Noon kasi wala halos siyang tulog at pahinga. Ang interview, kaliwat kanan. Ang mga tao talaga sumisigaw, umahabol sa kanya. Sa palagay mo, anong sinabi ni Jinky noon? Nung kasagsagan ng mga interview? Ay, siguro. Pass, pasulay. Siguro siya isip siguro ni Jinka. Ano hindi ko magaya? Siyang Inain lang. Nagulol. Sa loob-loob ni Jinky, ano yung self-balloon niya? Hindi siguro nung lumabas siya, siguro siya isip ni Jinky, wait na naman siya, bakit naman lumabas ito at kung anong pa sinasabi? Di ba tinulungan naman siya ni Manny? Tapos bakit hindi niya nila sasabihin ang totoo kung binigyan ba sila ni Manny ng pangkabuhayan nila o wala? Di ba gano'n naman talaga? Kasi di ba, ikaw alam mo yan, di ba? Ano yun? Ano yung alam mo, Nay? Pass. Ano yun? Ano yung alam mo yan? Nung nalaman nga na di ba, binigyan ni Manny Pacquiao yan ng pera. Malaking halaga. Malaking halaga at Sinulat sinauwi. ko yun eh. Oo. Nung unang-una na pumutok yan, yung oo. balita. Oo, sinulat ko yun eh. Alam na alam mo yan, di ba? Oo. At na-interview ko talaga yung mga tao sa palibot na hindi siya pinabayaan ni Manny Pacquiao. Alam mo, si Pacman, kung nakatutulong nga siya sa mga taong hindi niya kadugo, walang kahit isang patak na dugo na kaugnayan sa kanya, yung sarili pa kayang anak na kinilala na niya. Oo. Di ba? Correct. Yun. Tapos ngayon, meron nga, ano na, Piolo Pascual II, ano na nangyari sa iyo? Kasi sumakay din siya doon eh. Oo, Dahil sila ni Piolo. Sinakyan niya rin yun na sinabi ka mukha mo si Piolo Pascual. Talaga ang ngiti niya umabot hanggang tainga. Actually, ang bilis ng pag-ingay ng pangalan niya. Yun ang masakit. Kailangan unti-unti. Hindi yung produkto ka ng hype. Nasa tuktok ka biglang pak, wala. Totoo. Ngayon, hinahanap siya ngayon. Wala. Asa na? Si Eman Bacosa. Hindi naman siya nakilalang magaling umarte, nakilala siya magaling sumuntok, nakipagano. Kaya parang, nasa showbiz siya, yung acting Si Jimuel nga napakagwapo. Hindi nagtangkang mag-artista, di ba? Kaya nga. Si Michael. Iba na ang itsura din, foreigner na ang itsura. Ay, oo. Mukhang Mexican. Oo, Diba? mukhang Ano Indiano. masasabi mo? Bakit ganun yun? Hoy, bakit? Bakit Bumagay ganun? naman, ang gwapo naman. Oo, niya. ayaw mo ba? Tsaka hindi siya boxer. Ay, hindi ho. Oh, rapper siya. Di ba sabi pa nga ng iba, bakit ganun? Paano na lang kung magiging boxing siya? Hindi na nga. Magiging boxing siya. Boxing siya. Siyempre, hindi pwede. Pero bumagay, no? Oo ba? Oo. Kaya lang, pag nasana yung gaganong-ganong pa siya. Yan, tamos talaga. Oo. Super tamos pag nakaganon. Alam mo ito siguro si Iman ito siguro baka yung naano sa ba yung sa sulsul sa kanya na kamukha mo si Piolo Pascual. Kaya mo kaya mo yan, mag-artista ka na lang. Di ba doon sa mapapagod ka pa sa pagbaboxing, di ba? Hindi siya katulad doon ng isang sumikat na di ba nung iniinganyo na mag-artista, di ba? Talagang ay hindi ako pwede diyan, dito ako sa career ko talaga na Yan ang gusto ko dito eh. galing. Tititigan lang ni Ali. Okay.
Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!